Hi guys, siguro hindi pamilyar sa inyo yung biko na kamuting kahoy. Ito kasi yung ginawa namin kahapon ng hapon. Syempre, after balatan, hugasan mo na yung kamuting kahoy bago kudkurin. Nung patapos na nga kami, nagsimula na si mother na magpakulo ng gata ng 3 piraso nga ng nyog yung ginamit namin dito. Sunod naman po nilagay yung kinayod ng buko ng nyog, asukal, tsaka kung gusto nyo pong maging mabango, lagyan nyo po ng vanilla. Tapos, tikman nyo na lang guys kung ano yung gusto nyong timpla or tamis na gusto nyo. Kasi kami pag mga ganitong pagkain, ayaw namin ng matamis masyado. Yung kumulo na po yung gata, ilagay na po natin yung kinayod na kamuting kahoy. Pero yung ginawa mo na ni mother, yung kinayod naming kamuting kahoy, yung kalahati po noon ay pinigaan niya po at yung iba naman ay okay na. Tsaka nilagay dito sa kumukulong gata. Aside sa pagkudkud ng kamuting kahoy, ito yung mahirap talaga kasi hindi mo siya pwedeng iwanan or pabayaan na dyan na lang sa apoy. Kailangan kasi hindi mo siya iiwanan sa paghalo. Pero habang tumatagal kasi pabigat ng pabigat or lumalagkit ng lumalagkit, kaya ang hirap, masakit sa braso yung paghalo nito. Kaya kailangan pag gumagawa o nagluluto kayo nito guys, marami kayo para merong kapalitan. Kasi kung 2, 3 lang kayo, talagang mahihirapan at nakakapagod. Buti na lang talaga at once a year lang ako mag-crave nito. Pwede naman kasi magluto ng konti lang, pero kasi sa amin, malaki yung pamilya namin, kaya talagang maramihan kami magluto. Inabutan na nga kami ng gabi dito kasi sa pagkudkud pa lang, yung oras mo mahaba na. Tsaka dito po kami nagluto sa labas kasi yung space malaki para kumilos ka hindi mahirap. Tsaka syempre dalawa kayo, dalawa yung maghahalo. Masakit na nga yung balikat namin yung time na yan. Hintayin na lang natin yung mag-brown siya guys. Tapos okay na siya. O, eto na yung kinalabasan niya. Kahit mahirap at nakakapagod, sulit naman yung sarap niya. Sarap ng biko na kamoting kahoy. Ito yung biko na kamoting kahoy guys.